Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po ay naatasan ng ating pong Pastor Asher, at in behalf po ng ating Bishop Leonardo Ding Poresa, ako po ngayon ay magtuturo sa inyo ng patungkol po sa pananalangin at pag-aayuno. Isang napakagandang usapin na ating pong tatalakayin ngayong araw. Nawa ito po ay makatulong sa inyo pong buhay espiritual at maging daan ng kalakasan ng bawat isa po sa inyo. At bago po tayo magsimula, simulan po natin ito minsan pa sa panalangin. O dakila at makapangyarihang Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa napakagandang araw at pagkakataong ito na kami minsan pa ay makakarinig ng inyong mga salita, at ang katotohanan ng mga salitang ito, O Diyos, ay tumanim ng malalim sa aming mga puso at magbigay daan upang lalong lumago ang aming pananampalataya at ang aming buhay espiritual. Mapakinabangan, magamit namin ito, Panginoon, sa lalo pa na ikalalaganap ng inyo pong kaharian dito sa lupa. Salamat ng marami sa inyo po ang papuri, parangal, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati. Ama, tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, kaysa ng banal na Espiritu. Amen. Ayan. So, actually, ito po ay isa sa mga paborito ko pong topic, no? Hindi po ito preaching, ano po? So, ito po ay gawin nating teaching. Ayan. Para mas madaling maintindihan, mas madaling maunawaan. Okay? So, napakarami pong mga Bible verses na pwede pong ilagay sa temang ito, pero mamaya ko na ho siguro si-share sa inyo yung mga biblical verses about prayer and fasting. At isa ho sa aking mga teaching na natutunan o nakuha noon ay galing kay Bill Bright. So kung meron po kayong pagkakataon na yan po ay pwedeng i-research sa internet, nandyan ho yung outline ng kanya pong prayer and fasting. But this time around ay ako po ay kumuha ng isang simple at mabilis lamang na katuruan about prayer and fasting. So dito po, no, pag-uusapan natin gaya ng akin pong sinabi, itong kahalagahan, bakit ba nag-aayuno? Ano ba yung uri ng mga pag-aayuno, no? So, ano ba yung mga kahalagahan nito at ano ba yung mga benepisyo? Okay. So, simulan natin dun po sa kataga na fast, no? So, bagamat itong aking outline ay English, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo sa English. The word fast comes from the Hebrew word meaning to cover or shut the mouth. Ayan. In addition to abstaining from eating food, it also implies a special silence, a holy silence. In the Bible, fasting is almost always connected with prayer and worship. It is a powerful spiritual discipline because God rewards those who earnestly seek Him according to Hebrew 11 verse 6. Okay? So, at isa pong manunulat ang nagsabi po ng ganito. Fasting helps to give us the inner sense of spiritual penetration by means of which we can discern clearly that for which the spirit of prayer would have us pray in exceptional difficult circumstances. Ayan. So, mga kapatid, there are 3 types of fasting or 4, okay? So ito yung types of fast, okay? Maaring ito kasi ay ako pagka nagtuturo ako ng fasting ay gusto kong maintindihan nung mga lalo na yung mga ngayon lang susubok ng fasting, yung mga nagpa-fasting na, gusto kong mas maging malinaw kasi marami tayong mga practices na which is ay, alam niyo po yun, I'm sorry to say, some are not biblical. Okay? So, normal fast, absolute fast,
partial fast at yung tinatawag kong supernatural fast. Okay? So, pag sinabi pong normal fast, ito po yung walang pagkain, no? So, o wala pong tawag dito, wala pong mga beverages maliban po sa tubig or juice. Ayan. Okay? So, yun po yung normal fast. Okay? So, yung pangalawa, yung tinatawag na absolute fast, ito po ay no food, no beverages, wala ring tubig. Ayan. Okay? Meron naman tinatawag na partial fast, no? Okay? So, no food, no beverages, or certain categories. At meron din pong tinatawag na supernatural fast. As in, mamaya ay tatalakayin ko yan. Okay? So, hindi ko alam kung sa inyo, sa church, ay meron po tayong tinatawag niyan, nagpa-practice po ng fasting. Kasi nung bago-bago lamang po kami sa church noon, nung bago lang po kami, may share ko lang po. Marami po ang nagsasabi na, oy, hindi kami nagpa-fasting kasi kami ay mga, ang tawag doon, bata pa ang aming mga inaalagaan, kaya't hindi pa sila pwedeng mag-fasting. Okay, so, tayo naman po, hindi naman tayo nagmamagaling, no? For the glory of God. Ako po ay nagturo sa church ng fasting kahit kami po noon ay bago lamang sa iglesia at bago ang ating mga miyembro. Kasi ang katwiran ko po ay ganito. Kailan nyo pa ituturo yan? Diba? Diba tayo, may tayong mga anak? Di po ba? Kailan nyo pa sila tuturuan? Di po ba? As much as possible at their early ages, ay pwede na silang turuan ng mga bagay na ginagawa limbawa sa bahay, etc. etc. Ganon din po sa church. Okay? So, while they are still young, ay pwede na ho natin silang turuan kung paano po ang fasting. Okay? So, binanggit ko na po kanina yung about fasting, no? So, meron pong tinatawag na the occasions of fasting. Okay? So, sabi dito, when the conditions demand. In Matthew chapter 15 verse 32, the people did not have a choice. Sabi dito, they were to follow Jesus. They would have had to go away and find food. So, ito po yung nagkaroon na sila ng ala silang magawa, kaya nagfasting dahil nagpunta sila sa wilderness. Pero alam niyo po, yung kanila pong hunger, okay, is not the hunger for food. They hunger for Christ. Okay? Nakuha niyo po. So, ang fasting po, no? Kaya nga po ito sabi ng maraming mga nagtuturo about fasting. Sinusupil po natin dito yung ating pong mga physical na pangangatawan. It is no longer about the food. Okay? At alam niyo po, sa totoo lang, napakahirap po ng ang tawag diyan, yung ikaw ay magutom. Ako po ay honestly, pagka ako po ay hindi naka-fasting, pagka ako po ay nagutom, ako po ay nanginginig. Okay? Nanginginig at talagang alba pinakain mo na ako ng let's say kanin, ako kakain pa ako niya ng something sweet, kakain ako ng chocolate, etc. etc. Para bang gusto kong masatisfy lahat yung aking physical na pangatawan. Pero pagka ako naman po ay naka-fasting, na-amaze ako dahil hindi ako nagugutom. Okay? So, talagang sabi ko nga, there must be something, no? Talagang there is power in prayer and there is power in fasting. Okay? So, secondly, sabi dito, when contrition dictates, okay? So, according to Psalms 102 verse 3-4, David was so overwhelmed with sorrow, he did not even want to eat. He just forgot about eating. This type of brokenness may have caused this
in you. Okay? So, di ba may pagkakataon na siguro nalungkot ka lang, nalumbay, kaya hindi kumain, nalipasan na lang ng gutom. Okay? So, alam niyo po, pag tayo po ay dumadaan sa ganung sitwasyon, ikaw ay nalulungkot, sabi dito, all you need, okay? All you need is to focus in wanting the comfort from the Holy Spirit. Okay? So, fasting, sabi dito, where choice directs it, according to Matthew chapter 4, verse 2. Jesus chose to fast here. Okay? So, meron pong, ika nga ay pamimili, no? Where choice directs. Okay? So, this is the type we are going to talk about today. So, ang fasting, no? Ay, pag nagpa-fasting ka, ay meron ho yung objectives, no? Ito, meron akong 5 objectives na ibibigay sa inyo pag tayo po ay nagpa-fast. Okay, number 1, fasting rebukes pride. Okay, according to Psalm 35 verse 13 and 69 verse 10. So, fasting states your total dependence on God. Okay, so this fasting is the sincere desire to know God and His will. Ayan. So, alam nyo tayo pong, kaya nga sabi ko kanina, na ito pong pagka-fasting, ay the more na tayo po ay nagpa-fast, the more na ibig sabihin niya, nagpapakumbaba ang iyong laman sa harap ng Diyos. Kita niyo po, pagka kayo ho ay naka-fast, di ba't nanghihina ho ang inyong katawan? No? Kasi alam niyo po, ang katawan natin may mga pagkakataon, maraming maraming ika nga ay pride sa buhay. Hindi, kaya ko to. Napiling mo lagi ang lakas ay nanggagaling sa iyo. Okay? That is pride. No? So, fasting reinforces prayer. Kita nyo, pagka kayo ay na-fasting, mas mahaba ang inyong prayer time. Okay? Mas mahaba po ang inyong prayer time pag ikaw po ay naka-fasting. Sabi dito, we find God when we seek Him with all our heart. Sabi ng Joel chapter 2 verse 12 to 13, seek God with all your heart. Fasting, weeping, and mourning. Okay? Here, prayer is linked with fasting and is reinforcement of seeking God. Okay? So, tayo po pag nagpa-fast, hindi ka lamang po basta nagpagutom. Kasi ang iba ang iniisip ay pag nag-fasting ay si sexy na ako. hindi ho yun ang purpose ng fasting. Okay? Ang purpose po ng fasting ay para tayo ay lalong maging humble in the presence of God. At the same time, kaya ka nagpa-fast para madisiplina mo din ang iyong sarili. At isa po sa mga kasalanan, yung pong tinatawag na tawag dito, gluttony. Ayan. Kaya sinusupil natin ang ating mga sarili dahil may pagkakataon ho ng ating buhay, minsan hindi na tayo marunong kumontrol ng ating mga bibig. Okay? At minsan ho ako ay guilty din dyan dahil talaga may pagkakataon. Kaya nga importante na kayo po ay nagpa-fast. Tinitrain ang inyong sarili. Okay? Kaya nga di ba kanina, tinignan natin yung meaning ng fast na sa Hebrew word ang ibig sabihin, almost ay shut your mouth. Okay? Eh, alam niyo pa naman, pagdating ho sa pagkain, minsan ho tayo, marami ho sa atin, magana ho tayong kumain. Ayan. Kaya, nabilog. May bilog at dumadami po ang extra rice sa magkabilang tagiliran. Okay. So, now, number 3, sabi dito, fasting redirects God's program. Ayan. So, pinag-uusapan po natin dito, the object of fasting. Okay? Why do people fast? Okay? So, kanina, sabi ko nga, una, fasting rebukes pride. Ayan. Fasting reinforces prayer. Okay? Number 3, fasting redirects God's program. According to Jonah chapter 3, verses 5 to 10. Okay? 'Di ba? Si Jonah, no? Ay nung hindi pa pumupunta na sinusugo ng Panginoon, si Jonah ay matigas din ang ulo, ano? Pero alam niyo po, nung finally, sabi doon, Jonah had finally preached to Nineveh,
Ang nangyari po, yung tao, nung nag-proclaim po siya, nag-repent ang mga tao at nag-declare ang hari ng fasting sa buong city, maging ang mga hayop. Okay? No? Nangyayari yung kalooban ng Diyos, nangyayari yung programa ng Diyos. At okay? At dito po kung mapapansin natin, no? Na ito, at I mean, dito po sa redirect, di ba gugunawin dapat ng Diyos ang Ninibe? Di po ba? Nung gugunawin ng Diyos ang Ninibe, nag-fasting na itong mga tao. Ito po yung na-redirect yung programa ng Diyos na dapat sanang sisirain, gugunawin, na bago ang isip ng Diyos. Okay? Nakita ng Diyos, narinig sila ng Diyos, how they humbled themselves, how they humbled their spirits, at inalis ng Diyos ang kanyang puot at ang paggagalit sa Ninibe. Okay? At tayo, maaari tayong magtanong sa pagkakataong ito, Pastor, pwede pa ho ba na yung Pilipinas ay maiahon sa ganyang kalalagayan, sa lugmok nating kalalagayan? Pastor, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Okay? Maaaring ang tanong mo, Pastor, may pag-asa pa kaya ang aking asawa? Pastor, may pag-asa pa kaya itong aking anak kahit na ako'y manalangin at mag-ayuno? Yes. Meron. Why? Because we also, and I know, and I believe in my heart, proven po yan, na prayer works, fasting works. Okay? At itong pang-apat, okay? Fasting releases from prison, according to Isaiah 58 verse 6. Ito pong verse na ito is about letting people go from entangling sin. Okay? Parang katulad lang kanina. No, tayo po ang marami ho sa atin, kahit tayo alam naman nating lahat, nung di pa tayo mananampalataya, may mga nakakabit ho sa ating mga kasalanan. Okay? Hindi lang basta nakakabit, nakapulupot pa. Okay? So, dito, no, when we are fasting, we lose the bonds of wickedness. Some sins become stronghold in your life. Okay, na-undo yung mga heavy burdens dahil ang ating pong mga burdens minsan, sabi dito, ay mabibigat. Nandyan minsan na yung mga discouragement, nandyan din po yung mga depression. Yan. Yung po yung mga bandages na meron tayo. Alam niyo po ba na marami ho ang lumalaya kung marami po ang nananalangin at marami ho ang nag-aayuno. Okay? They break every yoke. Kaya mahalaga ho ang prayer. Mahalaga ang pag-aayuno. Okay? So, kaya nga sabi ng Panginoon Kristo in Matthew 11:29 hanggang 30, Jesus said, sabi doon, my yoke is easy and my burden is light. Now, kaya, mga kapatid, ako ini-encourage ko kayo na ang fasting ay dapat habit. No? Hindi po yung I think once a year na nga lang, isang araw pa. Okay? So mamaya pag-usapan pa natin 'yan, okay? Pag-usapan pa natin. Mas lalo nating paramihin, palalimin, no? Yung pagkakaunawa natin patungkol sa fasting, no? Sabi ko mamaya i-detalye ko kung ikaw ay bago, paano ba mag-fasting, kung ikaw naman ay datihan na, etc., etc. Okay, so fasting reveals God's plan according to Daniel chapter 9 verse 3 and 5. At God revealed His will, His plan, and works to Daniel. Okay? In Acts chapter 14 verse 23, an ordination or commissioning service. Okay? Yun ang plano ng Diyos. These men were sent out to be a great blessing to the kingdom of God. So naalala nyo siguro yung pamimili doon sa mga ikinumisyon ng Panginoon. Kasama dyan sila Pablo at si Silas. Okay? So, ito muna ay kinikwento ko sa inyo mga nangyari sa Biblia about fasting. Okay? So, at kung kayo po ay familiar, no? Siguro naman,
dahil kayo naman ay mga manggagawa ng Panginoon, nagbabasa ng Biblia, gusto ko pong i-share sa inyo ito na okay. Wait lang. Ito pong fasting sa Bible, ay marami hong nag-fasting sa Bible. Okay? Ang disciple ay nag-fast. Okay? Disciple, nag-fast. Pero, hindi nabanggit kung ilang araw silang nag-ayuno according to Matthew chapter 17, 14, 21. Ang purpose, sabi dito, to loose the chain of injustice. Okay? Or break the bonds of wickedness. Okay? So, ang principles is fasting increases faith in God and it breaks the yoke and it breaks the power of the enemy's stronghold. Ayan. So, yun yung nag-fast ang disciples. Okay. Si Isra ay nag-fast din. Okay? So, marami tayong makikita sa scripture na mga lingkod ng Panginoon, na mga ginagamit ng Panginoon, na sila po ay nagfa-fasting. Okay? So, si Paul, nag-fast ng 3 days and 3 nights. Okay? So, si Esther, nag-fast po yan ng 3 days. Okay? I think si David, nag-fast din. Si Daniel, okay? Si Elijah, nag-fast po ng 40 days. Okay? So, kung di ako nagkakamali, si Moses, ayan. Si Moses ay nag-fasting din ng 40 days and 40 nights. Yun po yung pagkatapos noon, bumalik po siya doon sa mount at nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights ulit. So, yun yung aking tinatawag na supernatural fast. Okay? Dahil alam po natin na ang isang tao, na pagka nawalan na ho siya ng maraming tubig sa katawan, pwede na hong ikasira ng kanyang kidney at pwede niya na ho yung ikamatay. Okay? So, Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights. So, yan po yung mga nag-fasting sa Bible. Okay? So, ang fasting sa Bible na aking nakita ay merong nag-fast ng 1 day, may nag-fast ng 3 days, may nag-fast ng 10 days, may nag-fast ng 40 days, may nag-fast ng 80. Okay. So, now, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ako po ay di ako nagtuturo ng fasting na kalahating araw or 6 to 6. Okay? Ang nakitaan ko lamang niyan na mga nagsipag-ayuno ng ganyan ay hindi mananampalataya sa Bible. Okay? Actually, hindi naman talaga matatawag ang pag-ayuno yon. Well, anyway. So, kung naalala niyo po si King Dario, nung si Daniel po ay hulog doon sa lion's den, ito pong si Dario ay hindi ho nagpaaliw at hindi ho kumain. So, sabi ng iba, yun ay tinuring na fasting. Okay, sige, nandun na tayo. Pero, hindi yun ang fasting na sa sinasabi ko ay tinuturo sa inyo, kasi nga, yun po, ang nag-fast na yun ay hindi ho mananampalataya. Okay. Sana nakukuha po ninyo ang puntos ko. Okay. Hindi mananampalataya. Ganun din, baka sabihin ninyo na yung doon pong widow, no? Doon sa 1 Kings chapter 17 verses 1 to 6 na isinir niya ang kanyang pagkain at siya ay, kumbaga, ang nakain niya lang ay kalahating meal na lang at hindi na siya kumain the following day. Ang point is, itong mga tao ito ay hindi ito believer. Okay? Bagamat nandyan sila sa Bible, they are not believers. Kaya hindi nila pinapractice yung fasting na yon. Okay? Okay. Now, ito po. Okay? Di po ba na pag tayo po ay nag-aayuno, lalo tayo mananampalataya, tinuturo ho yan sa church. Una, anong gagawin? Mananalangin. Okay?
Sa iyong pananalangin, hihilingin mo sa Panginoon na ikaw ay bigyan ng kalakasan. Okay? At ikaw ay tulungan ng Diyos na magtagumpay sa iyong pag-aayuno. Hello? Kasi, kung wala po ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kung wala ho ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ho natin magagawa at hindi rin tayo magtatagumpay sa ating pong pag-aayuno. Okay? Now, sa mga bagong nagpa-fasting, start it with prayer. No? Prayer lagi. I-condition mo bago pa man dumating yung fasting. Halimbawa, magpa-fasting ka next week, mag-pray ka na. Lord, i-ready mo po ang aking katawan. Okay? I-ready mo po ang aking katawan. I-ready mo po ang aking isipan. I-ready mo po ang aking puso. I-ready mo po ang aking buhay. Okay? At marami pang iba. Marami pang mga prayer dyan. No? So, ngayon, pagkatapos po na ikaw ay nanalangin na, talagang i-commit mo ang sarili mo. Okay? Na hindi yung pag nakaamoy ka lang ng konting pagkain, mamaya ay sasabihin, ay, ano pala, magbe-break na pala ako. Natapat ka pa naman doon sa paborito mong ulam. Hallelujah. Okay, mga kapatid, no? Ang fasting po ay hindi biro. Okay? You should be committed. Once you said it, you have to do it. Okay? So, may corporate fast, mayroon pong individual fast, may corporate fast. Ang church ay nag-o-order ng corporate fasting na nangyari ho yan sa panahon ni Esther. Okay? Kung naalala nyo, nung si Mordecai ay na kanyang tiyuhin ay nanganganib, and I think nung time na gustong kausapin ni Queen Esther si King Ahasuerus, ay humingi siya ng fasting, at yun po yun. Okay, so now pag sinabing committed sa fasting, kahit anong mangyari, kahit sino pa po ang nag-imbita sa inyo, kahit sino pa ang tumawag sa inyo dahil ikaw ay may commitment to fast, huwag niyong babaliin yun. Ang kausap niyo dyan ay ang Diyos. Amen? Ang Diyos po ang kausap ninyo. Let's be sincere. Okay? Diyos po ang kausap natin pag tayo po ay nag-aayuno. Hindi lamang tayo, hindi ho ito nagpapakitang gilas ka lang. Hindi po. Okay? No? So, pag tayo po ay nagpa-fasting, again, sabi po ng scripture, no? I think nagbabasa naman kayo in Matthew chapter 6, no? Pagka nag-aayuno ka, hindi yung nagmumukha kang akala mo ay para kang inutangan ng 10 milyon na o kaya para kang nalugi sa negosyo yung mukha mo. Talagang halatang halata. Hindi. You wash your face. You groom yourself. Yun ho yung nagpapast. Hindi kailangang halata. Hindi kailangang alam ng kapitbahay. O hindi alam ng kahit yung mga kasambahay mo minsan, hindi alam kung kinakailangan. Hindi mo kailangan pangalandakan yun. Okay? Do it secretly. Dahil sabi nga ng scripture, ang ginawa mo ng lihim, okay? At ang Panginoon din ang magbibigay sa iyo ng reward. Okay? So, now, no? Etong fasting, marami ho kaming experience dito sa fasting. No, na iyon po ang akin talagang bibigyang diin, at gusto ko talagang i-share sa inyo ng husto yung aming mga experiences. Kasi marami po ang ayaw mag-join sa fasting or ayaw ng ang tawag dito, ayaw ng mag-fasting siya kasi akala niya walang resulta o wala pong benefits ang fasting. Ako po ay maraming pinagdaanan sa buhay when it comes to fasting. Okay? Ako po noon, no, una na i-share ko sa inyo, more on testimony po ito na aking sinishare sa inyo. Kaya dyan sa Mountain Province ay nawa
once na narinig po ninyo ang akin pong maiksing teaching na ito o pagtuturong ito, nawa ito'y magkaroon po ng impact sa inyo. Okay? Again, this is all for the glory of God. Wala ho akong kaya sa tamang sabi ng scripture, it is not my might, not even my power, but it is the power of God na siyang gumalaw po sa aking buhay. Dahil kung ako lamang po, sabi ko sa inyo kanina, sa aking introduction, na ako po ay magugutomin, hindi ho pwede sa akin ang magutom. Ako po ay pinagpapawisan ng malamig, nanginginig, so yun ho ang nangyayari sa akin. But you know what? Okay? So, ako po ay way back in Saudi Arabia, nung matutunan ko po ang fasting, bago ko po yan natutunan, ako po ay, dahil sa ako po isang manginginom, ayan, so dito ho ako ay nahahayag sa inyong harapan, sa kadahilan ng nais ko mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Yung aking mga nakaraan ho ay pangit talaga. Okay? So dahil ako ay manginginom, no, galit ho ako sa alak, ako ay nabutas ang aking bituka na kapag dumudumi ay may dugo na. Okay? Pero alam niyo po ba, when I got in Saudi Arabia, ako po ay natutong mag-ayuno. Which is, sabi nga nila, hindi pwedeng mag-ayuno yung meron kang peptic ulcer o yung taong talagang sabi nga ay merong karamdaman sa sikmura. Kasi lalo anyang gagasgasin. Gagasgasin anya ang iyong sikmura pag walang laman. Okay. Which is, sabi nga, scientifically, correct. Pero you know what? Mga kapatid, ako po ay nakikinig or ako po ay umaasa at nagtitiwala sa Diyos sapagkat alam ko sa aking sarili, no? Kailangan ho sa fasting kasama ho pananampalataya. Alam ko sa aking sarili na ako po ay pagagalingin ng Diyos. Amen? Mahalaga po 'yon. Hindi ho yung basta ka lang nag-ayuno, nagutom ka nang wala kang pananampalataya. Hindi po. You do it on a purpose, you do it for the sake na naniniwala ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, yun po, no. So, ako po ay, yan ho ay talagang struggle ko na talagang, sabi ko nga sa inyo, ay masakit ang, siyempre may sugat na nga ang bituka, etc. Pero you know what? That is the first miracle of my fasting. Pinagaling ho ako ng Panginoon doon. Okay? Kasama ho ang panalangin dyan, siyempre. At nabanggit din kanina, kasama dyan yung pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Marami po. Okay? Bakit ko ito kinikwento sa inyo? To encourage you na ang fasting po ay hindi ho yan mabigat na, anong tawag dyan? Mabigat na utos na hindi kayang gawin ng sinuman. Okay? At ako po, for the glory of God, no? Pasensya na ho kayo, kailangan kong banggitin lagi yung ako, no? Pero ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Sinishare ko lang ho sa inyo yung aming pinagdaanan when it comes to fasting and prayer. Okay? So, may isa ho kaming kabataan kasi ako po ay iminomodel ko ho yan, no? Pag bago ko sabihin kayo ay mag-fast, I see to it I fasted. Why? Because hindi ako magiging epektibo kung ako ay nagtuturo at hindi ko ginagawa. Okay? So, may mga kabataan kami noon na talagang never, since sila ay mga bago, never pang na-try na mag-fast dahil with the same story na pag sila ay nagfa-fast or sila ay nalipasan lang ng gutom, masakit na ang ulo. Which is true. Di po ba? No? Ay, hindi lang nalilipas, umiinit pa nga ang ulo ninyo eh. Pagka kayo nalilipasan ng gutom. Di ba? Minsan nga sinasabi, okay, hahara-hara dyan. Okay. Anyway, so sabi po ng mga batang ito, parang di namin kaya. But you know what? I encouraged them. So sabi ko sa kanila, I gave a challenge. Sabi ko, pag nag-fast kayo ng 1 day, I will go for 3 days. Just to encourage you na ang fasting ay hindi nakamamatay. Okay? Na malaki ang benepisyo ng fasting. Okay? Aba? May nag-fast ng 1 day. Okay? So, di kailangan ko mag 3 days. Okay? So, the next, I think next month, ganun ulit. Sabi ko, pag may nag-fast sa inyo ng 3 days, I will go for 7 days. Okay?
So, bakit ko ginagawa yon? To challenge them. Okay? Na sila ay kailangan ma-improve din ang pananampalataya. Hindi ka pwedeng nandun lang sa laging 1, 1, 1. No. Tayo habang lumalago sa pananampalataya, tumataas din dapat ng ating pananampalataya. Okay? From 1, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5, hanggang sa dumadami. Okay? So, may nag-3, nag-7 ako. Okay? So, ibig sabihin, from 1, may nag-3 na. Ibig sabihin, tumataas ang kanilang pananampalataya, na-encourage sila, naramdaman nila, nakikita nila, na merong patunay. Okay? So, nung nag-7 sila, so, siyempre, sabi ko, pag nag-7 kayo, 14 ako. So, may nag-7, nag-14 days ako. Mga kapatid, hindi ko dito pinapakita yung aking ginagawa, ha? Ipinapakita ko sa inyo kung paano itong mga sinasabi nilang dating hindi nila kaya, nagsimula sila sa isang araw na fasting, naging 3 araw, naging 7 araw, then, nung sinabi ko na, if you go to 7 days, I will go to 14 days, then, itinaas ko. If someone, okay, kung meron po sa inyo mga kapatid na nag-fasting ng 14 days, I will go for 21 days. Wow! Unti-unti, nagle-level up ang kanilang pananampalataya when it comes to fasting. Okay? Kasi yung prayer naman, kahit pa paano, may prayer meeting. Okay? Nalalaman nila yung prayer meeting, pero usually, yung pong fasting, hindi natin masyadong tinuturo yan. Kasi maraming natatakot eh. No? Kasi baka niya ganito, baka niya ganyan. No? Ako po ay, sabi ko nga po sa inyo, ang aking asawa, si Pastora Lala, yan ho ay meron pong pagtaas ng sugar. So, alam nyo naman po, pagka nagutom, hindi ho pwedeng magutom ang may mataas na sugar. Okay? Pero alam niyo po, yung asawa ko, by the grace of God, nagpa-fasting ho yan. At hindi ho basta-basta din ang fasting yan. Okay? So, ituloy ko lang. Nung nag-21, sabi ko, pag kami nag-14, magto-21 ako. Eh, may nag-14, di 21 ako. Nung nag-21 ako, sabi ko, pag may nag-21, I will go for 30 days. May nag-21? Wow! Unti-unti, tumataas ang kanilang pananampalataya. They took the challenge. Okay? But right after that, sabi ko, pag may nag-21, 30 days ako. Pag may nag-30 days, I will go for 40 days. Meron ulit. Hallelujah. Amen? At least na-challenge sila, nag-increase ang kanilang pananampalataya. But before they do it, I do it myself to lead them, to model as an example na wala hong namamatay sa pag-aayuno. Meron pa sa sobrang busog. Okay? Nagkakaintindihan po tayo. Ayan. So, marami pong benefits ang fasting. Okay? Unang-una, pagka po kayo ay nagfa-fast, lahat ho ng, alam niyo yun, kasi tayo ho sa katawan ay maraming naiipong taba. Kaya minsan ay tayo o maraming naipon na pagkain, kaya bumabaho yung ating hininga. Ayan, alam niyo pag nagpa-fast kayo, dahil yung fast na pinili nyo ay tubig lang, tubig, nalilinis ang katawan. Okay? Nare-rejuvenate pa kayo, gumaganda pa ang skin ninyo. Ayan. Hindi nyo kailangan si Vicky Bello. Okay. So, now, yung fasting, no? May reward ho ang fasting. Okay? May reward ang fasting. May benefits ang fasting, may reward ang fasting. At natatandaan ko nga po noon na way back in Saudi Arabia, no? Ako po ay nagpa-practice na doon na kaya lang fasting ko noon hanggang 7 days lang. Dahil nasa trabaho at mabigat ho ang aking trabaho doon. Ako ho ay isang technician, no? Nasa maintenance ho ako. Ay minsan ho pagka nag-install ho ako ng aircon, no, nung mga kapanahonan yon, ay naka-fasting ako. Bubuhatin ko pa po yan mula doon sa ground floor. Lalagyan ko ng lubid yung outdoor unit. Iaangat ko yan hanggang second floor. Hila ang lubid. Naka-fasting ako. So I am experiencing the supernatural power that comes from God. Kasi alam niyo po ba na hindi nakakayanin ng isang karniwang lakas mo lang yung ganong klase na biruin mo ang inaakyat ko ay kung ilang kilo yon, ikaw lang mag-isa.
No? So, ganun kagaling ang Diyos. Ang tulong ng Diyos ay nararanasan natin. Kaya nga, naalala ko, sabi nga sa inyo, si Moses, ay naranasan niyo yun. Yung supernatural power na nanggagaling sa Diyos sa kanyang supernatural fast. Biruin mo yun. Kaya niyo pa bang mabuhay ng 80 days nang wala na lahat? Only by the power of God. Only by the power of God. Ulitin ko isa pa. Only by the power of God. It is the power of God. It is the power of the Holy Spirit that only can sustain us sa fasting. Amen? So, kaya nga po, ito po, ikinikwento ko sa inyo, in-encourage ko kayo, no? Simple lang naman ho yung fasting. Okay? Sinabi lang, huwag ka lang, ito ang gawin mong kung ito ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Lord, ako ho ay iinom lang ng tubig sa fasting kong ito. Lord, ang fasting ko po ay 10 araw, o 12, o 14. Depende sa iyo, makipag-usap ka sa Diyos. But, never break that fast. Okay? So, marami. Pag-iisa-isahin ko sa inyo, ay baka tayo abutin ho ng mga 2 oras sa kakakwento ko lang ng about fasting. Okay? Nung kami po ay dinaanan ng bagyo sa Bicol, ng bagyong Riming, ako po ay nasa Saudi, ang aking pong mag-iina ay nasa Bicol, ay talaga naman, gibaho ang aming bahay. But you know what? I cried. Okay? I cried before the Lord. Nag-fast po ako for 7 days. No? Ako'y talagang umiyak sa Panginoon. At alam nyo ba na yung aking fasting na yon ay nireward ako ng Lord ng 7,000 reals. Okay? Dahil nagiba ang aming bahay, pinalitan ng Lord ng pampatayo. Dati kasi pawid lang ginawa ng Lord ng semento. Okay? So, you know yung aking mga experiences sa fasting. At the same time, no? Ako po ay may sakit ho ako noon. Hindi lang yun, ako po ay meron pong sakit na intestinal hernia. Yung pong luslus kung tawagin sa Tagalog. No? Ay katagal ko hong iniinda yun. Ako'y gumugulong sa sakit dahil ho sa karamdaman yun. Tiniis ko yun for almost 17 years. 17 years. Okay? Until I have the courage and I have come to faith na Lord, sabi ko, kasi ang rekomendasyon ng mga ibang kapatid, magpa-opera ka na. Sabi ko, Lord, hindi. Nag-ayuno po ako. Okay? Nag-ayuno ako. Sa tagal ng panahon, nag-ayuno ako, sabi ko. Lord, itong ayunong ito, dito lang ito nakatuon. Nais ko ng kagalingan. Walang anumang uri ng kasangkapan na pupunit sa aking katawan para lamang gamitin ito upang ako ay gumaling. No, sabi ko, Lord. I declared by faith. I fasted, sabi ko. Pagalingin mo ako, Panginoon. Walang operasyon, walang anuman. Pinagaling ho ako ng Diyos. By prayer and fasting. Okay? Marami pa ho kaming karanasan na talagang minsan imposible hong talagang minsan ma-amaze ho kayo sa kagalingan ng Diyos. Sa tindi ng pagtugon ng Lord doon sa mga taong merong pagkilala sa pag-aayuno at sa pananalangin kung gaano kabisa. Ito yung pinakahuli po, recent po sa amin. Actually, marami akong pinag-pray na talagang ipinag-fast ko. Ginagrant ho ng Lord. That is the power of prayer and the power of fasting. Ito po yung huli na amin pong ipinag-ayuno noon na naming mag-asawa kasi kami po ay dahil dumaan ang pandemic, meron ho kaming dating sasakyan na medyo luma na, ay binenta ho namin at ipinambayad ho namin doon sa mga bata sa kanilang inuupahan sa Manila dahil bagamat hindi na sila tumira doon, na isara nang for almost 8 months, ay hindi ho kami tawag dito. Hindi kami pinagbigyan nung landlord na dapat ay babayaran lang namin yung pag-stay ng mga bata. So, ibinayad namin yung pinagbilan ng sasakyan para lang makabayad kami. So, kami mag-asawa ay talagang we fasted. At ito na ho ang commitment namin na every year kami po ay nagpapast na mag-asawa. Although hindi mag-asawa, kami mag-anak, nagpa-fast ho kami ng matagal. Okay?
I think last January, nag-fast po kami. Ang fasting po namin mag-asawa ay 40 days. Okay? So, si Pastor Lala, as I've said, na hindi ho pwede talagang magutom dahil mataas ho ang kanyang asukal. Pero nag-fast ng, wow, amazing ang Diyos. Never siyang nakaranas na mahilo or nararanasan ng may mga matataas ang kondisyon ng sugat. Kaya ho tayong pagalingin ng Diyos when we fasted. Okay? Narinig nyo na ho sa akin kanina, yung pong intestinal urn niya. Pinagaling ho ako ng Diyos doon through fasting and prayer. This time, ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko na ito masyadong pakatagalin. No, ayoko naman kayong, no, baka sabihin si Pastor, pinatagal ng pinatagal. No, wala naman kaming natutunan. Okay. So, ito pong huli na fasting po namin na 40 days. We are praying. Dahil yung aming sasakyan po ay naibenta, nag-pray kami. Lord, kailangan na ho namin ng sasakyan. Ayaw na ho namin ng luma. Kasi yung amin pong dating sasakyan ay talagang luma naman. Na pagka tumutunog ay babababababa. Talaga naman. Okay. So, we prayed. And it took several months. No? Several months. At God works in, sabi nga, in mysterious ways. Alam niyo po, mga kapatid, kami ay wala naman talagang pera. No? Pero God provided. Yung nabili ho namin sasakyan, biruin mo, in the midst of pandemic, yung iba nagbebenta ng sasakyan, but in the midst of pandemic, kami bumibili ng sasakyan. Worth 350,000. Mga kapatid, cash. Wala naman kaming pera. But you know what? Gumalaw ho ang Diyos. Gumawa ng kaparaanan ang Diyos. Antindi. Hindi pa namin kilalang tao ang ginamit ng Diyos. Kita niyo kung gaano ka-amazing ang Diyos. Kaya, mga kapatid, alam niyo po itong mga sinishare ko sa inyo, no? Nawa isang araw na loobin ng Panginoon na physical magkita-kita tayo. Ikukwento ko sa inyo ang marami pa namin pinagdaanan sa pamagitan ho ng panalangin at pag-aayuno. But this time around, ini-encourage ko lang ho kayo, huwag ho kayong matakot sumubok na mag-ayuno. Okay? Huwag niyong katakutan yon. That is the first step that you should do. Fast. Okay? Ask the Lord. No? I-wrap up ko na po ito. No? Hindi ko na pakatagalin ng gusto. Okay? Sabi ko nga po kanina, alam nyo na ho, nakita nyo na ho yung fasting kung ano. No? May 4 na klase ng pag-aayuno. Pero tandaan po ninyo, pag nag-aayuno po, mahalaga po ang puso. Mahalaga po ang pagpapasakop. Mahalaga po ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Mahalaga ang pakikipag-usap sa Diyos. Okay? Huwag niyong sayangin ang inyong pag-aayuno ay mauwi sa wala. Huwag niyo hong tatangkain na i-break ang inyo pong pag-aayuno nang dahil lamang may bisita kayong dumating. Ako po, kahit sino pa mag-imbita sa akin, kahit pa yan ang pinaka-paborito kong ulam, never kong sisirain yung aking pakikipagtipan sa Diyos. Okay? At ito po mga kapatid, my wife can attest na nung panahon na hindi pa sila ganun kalalim sa pag-aayuno, ako pa po ang nagluluto noon para sa kanila. Pero never ho akong tumitikim. Okay? Parang ang galing-galing kong chef. Hindi naman ako ganun karunungan sa pagluluto. Pero what I'm saying is, hindi ako natitempt. Okay? Mga patid, no? Ito po ha. Dito na ho ako magwawakas. Okay? Marami pong nagagawa ang fasting. You can drive out demons through prayer and fasting. Okay? You can lay hands to the sick and they shall recover through prayer and fasting. Okay? God can provide your finances through prayer and fasting. God can arrange or rearrange your marriage through prayer and fasting. Huwag ho kayong mag-aalinlangan sa pananalangin, huwag ho kayong mag-aalinlangan sa pag-aayuno. Mga kapatid, manampalataya ho kayo. Mabisa po. Subok na ang mga natutunan namin yan.
At nawa po, yan akin pong naibahagi sa inyo ng maiksi at medyo mahabang sandali ay kinapulutan nyo ng aral. At salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Dalangin ko na ito pong ating pinag-usapan ay hindi lamang maging usapan, kundi inyo pong gawin at inyo pong maranasan kung gaano kabuti ang Diyos. Minsan pa, maraming salamat po at patuloy po ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Salamat sa buhay ng ating Pastor Asher at ang kanyang buong sambahayan. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng oportunidad upang makapagbahagi ng kahit kaunti patungkol po sa pag-aayuno at pananalangin. Nawa, loobin ng Panginoon na tayo po ay magkita ng mukhaan. Nawa, ako ay mabigyan ng pagkakataon na dyan mismo sa inyong lugar, sa Mountain Province, ay talagang mapag-usapan natin ng mas matagal-tagal ang pag-aayuno at ang pananalangin. Dahil hindi naman po ito kaya sa isang upuan. Okay, so, yun lamang po. At minsan pa, maraming salamat at God bless everyone. So tayo po ay minsan pang manalangin. Dakil at mapagpalang Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, lubos na nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito na siyang ipinagkaloob mo sa amin. Minsan pa, O Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyong katapatan. At nawa, sa maiksing sandali namin pong pagsama-sama, nawa ay may natutunan ng aking mga kapatid at na-encourage po sila sa inyo pong mga salita at ganoon din sa mga patotoo na narinig po nila mula sa inyo pong lingkod. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito sa Mountain Province sa pangunan ni Pastor Asher at ang kanyang may bahay. Nawa, ang dalangin ko marami pang tao ang dalahin sa kanila pong bahay panambahan at maabot nila ang marami pa alang-alang sa ikararangal ng inyong mabuti at dakilang pangalan. Ama, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, ng papuri, pagsamba, pagdakila, paglulhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Pastor Eric Buella, na nagsasabing isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.